Mga hinayo pa kayo. Kaya nga nakakainit kayo ng ulo. Hanggang ngayon, walang sumasagot. Nakakainis. COA, you do your job properly as mandated by the Constitution because the Constitution was ratified by the Filipino people. Filipino people ang nagsasabi na you do your job properly. Paano mo masasave yung government mo kung ganyan ka? Wala. Paano to? Inaano ko, gusto kong iwas to eh. Kasi walang maingay eh. Ayoko nang magkagulo-gulo tayo. Matanda na kami mga retirado, matanda na kami. Ayaw na namin ng ganito. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Dapat may question mark, saan pumunta yung sobra? Yung ba yung sinasabing 632 million na pinamigay ninyo, 2 million kada congressman nung Christmas, pamasko, bonus. Mga animal kayo, mga walang iya kayo, sana hindi totoo. Kasi kung totoo yun, mga hinayo pa kayo. Ba't yung paghati-hatian yung pera? Eh sana binalik nyo na lang yun. Pera ng taong bayan yun, ano yun? Pina-Christmas, sinustentuhan ng taong bayan yung pag-Christmas ninyo, mga hayop kayo. 2 million bawat isa. O kung ginamit nyo kung saan, resibo. O, yun yung dapat. Hindi lang si SAS ang nagsasalita ng resibo. Ngayon, marami na tao. Okay? So, nung time na yon, so tingin-tingin, and then, nire-review ni SAS, sinabi niya, 1.9 billion ang budget for next year. So, from 2.066, ang nagastos 39.7 million, ang kapakapal ninyo, nagbabudget kayo ng 1.3 billion pa. Eh dapat, kung 39 million lang ginastos nyo, di ba tama lang mag-budget na lang kayo ng 50? O sige, 100 million. Pero ba't kayo magbabudget ng 1.3 billion, 1.33 billion? Okay, fast forward. Lumabas na ngayon, napirma na, into law. Lumabas ngayon, yung 2024, hindi pala 1.33. Nadagdagan yung 2.066 billion, naging 2.183 billion. Mga walang niya, ba't nagkaganon? Nag-budget ka ng 2.066 billion ng 2023. Ginastos mo 39.7 million. Travel expenses pa lang to. Tapos, magbabudget ka ng 2024, 2.183 billion. Mas malaki dun sa 2.066. Ginawa mong 2.183 billion. Samantalang ang ginastos mo is 39.7 million. Mga hinayo pa kayo. Kaya nga nakakainit kayo ng ulo. Hanggang ngayon, walang sumasagot. Nakakainis. Sa travel expenses yon. Saan nyo dadalhin yung pera na yon, yung 2.183 billion? Hindi ba may karapatan ng taong bayan? Tanungin yon. Hindi ba may karapatan ng taong bayan na humingi ng sagot sa inyo? Pero wala kayo sinasagot. Kaya BBM, nadagdagan na naman ang bagahe, pababa ng pababa. Wala sumasagot eh. Okay. Extraordinary funds of the House of Representatives, 1.614 billion, naging 1.702 billion, nadagdagan ng almost 100 million para sa 2024. Extraordinary funds. How do you clear that? How do you liquidate that? Extraordinary funds ng House of Representatives. From 1.6 billion to 1.072 billion. Tapos, total MOOE, ito yung kino-question, hindi mo pera yan. Total MOOE ng House of Representatives, which is liquidation by certification, ay, magkano yun? 15.24 billion. 15.24 billion ng 2023. Liquidation by certification. Sipin nyo walang resibo, 15 billion out the drain. Hindi natin alam kung tama yung pagkakagastos. Hindi natin alam kung pinera-pera lang yan
Hindi natin alam kung anong mangyayari dyan. Sasabihin ng COA, authorize yan. Di ba? COA, question mark. Are you doing your job properly? Para nyo ng awa. Kasi pagka nagalit ang taong bayan at nagkaroon ng pag-aalsa ng taong bayan, wag sanang mangyari. People's Revolution, ika nga, wag sanang mangyari. Damay ang COA. Damay ang COA. Because you're not doing your job properly. Because you're allowing yourselves to be used by Congress and even Senate na ganyan-ganyan lang. Liquidation by certification. COA, you do your job properly as mandated by the Constitution because the Constitution was ratified by the Filipino people. Filipino people ang nagsasabi na you do your job properly. Mahirap bang intindihin yan? Okay, so dinagdagan ng 2024, naging 18.2 billion, 18.25 billion. So hindi pa kayo nakontento na yung liquidation by certification nyo is 15 billion na, 15.24 billion. Ginawa nyo pang 18.25 billion. Dinagdagan nyo ng 3 billion. Hindi kayo kontento, dinagdagan nyo ng 3 billion. Hindi nyo, wala kayong, ito with impunity na eh. Kasi may tanong ang taong bayan. Tinanong ni SAS 2 months ago. Ginagawa nyo yung budget, dinideliver nyo. Tinanong ni SAS. Tapos yung pinapirma ninyo, ayan, ganyan, napirmahan na. Law na yan eh, 2024. Di ba nakakainit na ulo? Ano? Pilipinas. Ano na? 15 billion yung kino-question ng Pilipinas natin. 15 billion. Liquidation by certification. How do you account that? Certification lang. Honorable kayong lahat eh. Congress. 15 billion. Tapos dinagdagan nyo ng 3 billion for 2024. Hindi nyo sinasagot yung tanong ng taong bayan tapos ganyan. BBM, pinirmahan mo, batas. Ginawa mong batas, pinirmahan. You could have vetoed all these items. You could have vetoed all these items na kine-question ng taong bayan. Pero hindi, inayaan mo. Kaya, ano isipin ng taong bayan? Magkakasama kayo. Lahat kayo. You're in one big truck ng corruption. Yun ang isipin ng tao eh. So, paano mo masasave yung government mo kung ganyan ka? Wala. Paano to? Wala talaga kayo. Okay. Pilipinas, 15 billion to 18 billion. Kaya kung ito total mo to, from 18 billion, 18.9 billion, nagiging 22 billion, nadagdagan ng 4 billion. From 2023 to 2024. So, tama si SAS. Tama. Yung Ale. Tama. This is legalized corruption. Hindi nyo explain eh. Walang nagsasalita eh. Kinwestiyon ni Celis, kinulong ninyo. Nagalit yung mga mayor. Pinakawalan nyo pero wala namang buti kino-question. Ngayon, sa tingin ko dyan, from now hanggang June 30, magkakaroon ng realignment. Magkakaroon ng realignment yan. Kakaroon ng polarization. May magsasalita na dyan. Pakonti-konti may magsasalita dyan because some of the congressmen and some of the senators will start thinking. Talo tayo dito eh. Baka ma-exterminate tayo, maging extinct tayo, ipasara tayo ng taong bayan. Ipasara tayo o kaya sunugin yung ating opisina, yung building natin. Mabura yung Kongreso at saka yung Senado sa pag-alsa ng taong bayan. And malapit tayo doon, malapit tayo. Inaano ko, gusto kong iwas to eh. Kasi walang maingay eh. Ayoko nang magkagulo-gulo tayo. Matanda na kami mga retirado, matanda na kami. Ayaw na namin ng ganito. Kaya ayusin natin ng pwede naman eh. Sabihin nyo, sorry, parang ginawa ni GMA. Sorry. Sige, tapusin natin. Ayusin na natin yung tindahan natin. Mali accounting eh. May kumukupit eh. Ano mangyayari sa tindahan na kinukupitan? Malulugi. Maubos yung pera.
Anong gagawin ng taong bayan? Hayaan ba na malugi na malugi? Hindi, magagalit. Sino ba nagbabayad ng taxes? Sino ba pumupondo sa tindahan? Taong bayan. Pagka nagalit ang taong bayan at nandyan lang yung armed forces, nagmamasid-masid, at pagka nakita niya na galit na galit ang taong bayan, papasok ang armed forces sa eksena. Ayaw natin mangyari yon. Pagka yung armed forces kumampis sa isang administration na medyo kleng-kleng bang-bang, mga sa demonyo, at ito naman magkakahati-hati talaga tayo. Magkakasibil war tayo. Yan na mangyari. Ayoko mangyari yun. Kaya nga, let's try to resolve this peacefully. No? Babatuhan nyo kami ng mga destabilizer. Ang nagde-destabilize talaga, Congress. Pinipilit pa ngayon yung PI. Sinabi na nga ni BBM, kuno, sabi ni Senator Zubiri, Senate President Zubiri, na according to BBM, tigil yan. Bakit umaandar pa? So, sino masusunod ba talaga? Sino ba nagpapatakbo ng bansa natin? Okay. So, yung sa Senate, ganun din, nadagdagan din. Pero, hindi ganun kalaki. Travel expenses ng Senado, 500 million, ginawang 615 million. Extraordinary funds ng Senate, 331 million, ginawang 456 million from 2023 to 2024. And total MOE ng Senado, 3.4 billion, liquidation by certification. May tama rin may topak din yung Senado rito Kasi nga joint House Resolution. Joint Resolution number 10. Yun yung problema. Dami ang Senado. Kina-question din ng Senado. 3.4 billion yung liquidation by certification, ginawang 4.2 billion. Nadagdagan ng magkano? 6 plus 2, 800 million. No? So, ano yun? 800 million, down the drain na naman, di namin alam. Simple lang hinihingi ng taong bayan. Senate, Congress. Will somebody from the Senate and from the Congress speak out and say, this is wrong. This leads to legalized corruption. This has to stop. Or magpasok pa siya ng ng resolution na rescinding, stopping, quelling, or whatever adjective you want to use, stopping yung resolution number 10. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.